considerate na iyang binamaneho ninyo pag nakabangga. Sus, Mario Jose, mabigat yan. Ngayon, ito, kasama natin ang biktima. Anak to, ano? Si Leia Ross, anak ng karpenterong si Juanito Ross, na bangga ng armored van habang nagbabike papasok ng trabaho sana. O ngayon, tatanong na siya, ito ba yung armored van na kumpanya? Kinakausap ba kayo? Pinapangakuan mo kayo? Puro po pangako yung ginagawa nila sa papa ko. Puro po pabukas ng pabukas o punta po sa ospital. Tapos hindi naman po pumupunta. Kailan na bangga? Kasi gusto ko malaman, ilang buwan na kayo nagpapalo? Wala pa po nung nung November 22, 2014. Okay, November 22. Kumusta naman ang lagay ng tatay mo? Hanggang ngayon po, nasa ospital pa rin siya. Ano nangyari? Nabalian? Nabalian po yung left side niya po na braso. Kailangan daw po lagyan ng bakal. O operahan po. Naka-skid na po to nung December 26. Tapos po, nasundan. January 3 naman po. Tapos nitong 19 naman daw po, bali, yun po yung last nilang ngayon, pangako na operahan. Ang problema po, yung may-ari po nung bakal po at ayun, ayaw pong tanggapin yung binayad nilang cheque. Kaya hindi po natuloy yung operasyon ngayong 19. Sa ospital? Opo. So, okay. Pero, binibisita naman kayo at nangangako sa inyo? Ayun na nga po, puro na lang po pangako. Okay. Gusto lang na, pero wala ka bang nakausap man lang, pinakahuling kausap mo sa nagmamayari ng Armored Van Security Agency? Nakausap ka ba rin sa kanila or representante? Siya lang po si Mr. Leland Joy Ibalo lang po. Siya lang, okay. Tapos po, pag pumupunta po doon, yung resibo po ng pinagbayaran ng gamot, kinukuha niya po lahat yun. Tapos po, bumabayad naman sa ospital, nagbabayad naman, nagbibigay ng kanilang share. Bali, kulang po yung binibigay pero nila. Pero nagtutulong naman? Kulang nga lang? Kulang nga lang po. Alright, lahat magkano sinisingil sa inyo ng ospital? Yung sa gamot, yung muna pang paggamot sa mga nabali, lahat-lahat, gamot, professional fee sa doktor, at saka yung kinakailang paggamit sa opera, mga bakal, aabutin magkano? 65,000 po yung bakal Lahat-lahat, magkano? Abutin 100? Opo, so sobrang. Alam ba to ng security agency yung kinakausap ninyo? Opo, alam po nila yan. So ano bang sinabi nila? Sila ba'y nag-aantay ng release ng pera, babayad o baliwala? Ano bang status? Ang sabi lang po, kung mo pipirmahan si cheque, ngayon po napirmahan na po si cheque, ngayon po kailangan naman daw i-clear ng doon sa kumpanya nila. Opo. Okay, sige. Sa linya natin ngayon, si Colonel Jose Mario Espino, Deputy Chief of Supervisory Office ng Security and Investigation Agency of SOSIA. Magandang hapon po, Sir Colonel Jose Mario Espino. Magandang hapon sa iyo, Ben, At nagre-reklamo sa atin dyan sa impila natin. Okay, ano ba ang mapaglilingkod ng SUSIA? Okay, sir, una sa lahat, kasama po natin si Tol Erwin at saka si Tol Rafi, live po tayo. Sir, sa amin lang ho, sir, alam ko naman ito'y security agency, kanilang armored van. Kinakausap naman, sir, kaya lang medyo mabagal ho ang release. Baka kinakailangan ho ng inyong pamamagitan ho, intervention, na matawagan ho at palalahanan yung security agency na mukhang mabagal ho, although kinakausap naman sila, ang gastusin ho na nasa ospital pa rin yung nasagasaan ho ng Armor Van nitong kumpanyang nire-reklamo ho, sir. Ito ho yung Armor Tech Corporation. Although nakikipag-usap, ang problema ho, sir, yung release ng pera. Ano hong intervention o pamamagitan inyong magagawa, inyong tanggapan na sa ilalim ho ng SOSIA, itong kumpanyang Armor Tech na magagawa? Ganito na lang, sa nag-complaint sa atin dyan, kung hindi pa siya nakapagawa ng sulat na complaint laban dito sa Armored Tech na rinereklamo niya, kung pwede pumunta siya dito sa opisina para malaman namin yung sino itong Armor, kasi marami tayong mga Armor service provider. Okay. So punta siya dito sa amin ang dahan at para matulungan namin siya, masomong natin kung sino itong tinatawag na Armor Tech. At para mapasagot kagad yung sa hinihingi o pinangako nilang tulong na nagreklamo. So, may pananagutan ho to, sir. Siguro naman yung mga lisensya nila, lahat ng mga papeles dyan, hawak din ninyo, sir.
Okay, sige. Sir, ganito na lang. So, Sir. yun, makakatulong tayo doon. Okay, sir, ganito ho. Sasamahan ho namin sa T3 ho itong anak ko na nagre-reklamong kasalukuyan sa ospital para mapabilis ho sa tulong ng inyong tanggapan, sir. Alam naman ho namin ng sosya, malaki ho natutulong sa T3 pagdating sa mga reklamong kapareho ho nito. Umaasa ho kami sa pag-umpisa ho nitong 2015. Tulad ho ng last year, nakakatulong ho kayo. So, dito ho, pagkakaubahay ho namin sa inyo para magsasama ho kami ng mga staff para may dokumento ho, sir, at para yung follow-up mapabilis ho dito sa pobreng anak ho ng biktima. Sige po, hintayin po namin dito Okay. sa tanggapan po. With that, sir, kapasalamat ho kami, sir, at itutungo na lang ho kami sa tanggapan ho ninyo. Ha? Thank you, sir. Sige po. Okay, ganun na lang gagawin namin. Sasamahan namin kayo. Pagkatapos doon, either gagawin na yung proseso, pagpa-file, tapos pagpa-follow up, matatawagan yung mapapabilis ng pagbayad yan, ha? Guys, maraming pong salamat Okay, sa sige. inyo. Thank you. Diyan ka lang.